Magandang hapon sa inyo mga ka-tracker. Ang content natin ngayon kung paano tayo mag-modified ng unit. So pakita natin itong minumodified natin na Isuzu forward. Dati siyang wing van na ginawa nating motor carrier. So explain natin kung paano natin ginawa na mag-modify tayo ng unit na gagawin natin ng motor carrier. So ito, ka-tracker, itong unit na to 6HK1 na unit na Isuzu Giga. Yan mga ka-tracker, to Isuzu Giga to mga ka-tracker. So ginawa natin siyang motor carrier, tinanggal natin yung pinaka-wingman niya. Ang size nito, ang haba nito 20 feet lang to mga ka-tracker. So ginawa natin di 30 feet ito mga ka-tracker. Ginawa natin 30 feet. So pakita ko kung paano natin pinoroseso ang pag-assemble ng motor carrier. So naggawa muna tayo ng brace. Yan. Tapos kinabitan natin siya ng mga kapal na bakal. Kita nyo mga ka-tracker. Tapos ito 20 feet siya. So ginawa natin siyang 30 feet. So pinutulan natin siya. Ayan. Pinutulan natin siya ka-tracker. Tapos nag-extend tayo. Ayan, dito. Tapos naglagay tayo ng mga galapa. Tapos tinanggal natin yung dating baby chassis. So pinalitan natin siya ng channel. Yung kanyang baby chassis. So nakikita nyo yan. Yan mga ka-tracker. Yan. So nakita nyo kung paano natin siya ginawa. Tapos itong kanyang soleras, di ba? Yan. Tapos ilagyan natin siya ng reinforcement. Ito yung reinforcement na tinatawag natin. Yan. So pinutol natin yung chassis, nagduktong tayo pati doon sa propeller. Yung propeller niya, nakita nyo, dinuktungan natin siya. Naglagay tayo ng center na propeller, papunta ko. Tapos yung kanyang differential. Tapos hindi yung pinakadulo. Itong pinakadulo, yan o. Yan. Bago na rin yan, chassis na yan. So may mga galapa yan sa loob para hindi siya bumigay. So in-adjust natin itong differential papunta rito. Yan. Yan. Ito yung unit. Tapos fabricate tayo ng power tailgate. Yan, kung saan sasakay yung motor. Ito mga ka-tracker yan. Fabricate tayo ng power tailgate na umakyat yan doon sa taas. Yan. Para yung motor kakarga lang dito, tapos diretso na lang pasok sa loob hanggang doon sa taas. Tapos lalagyan din natin siya ng bubong. Yung isa hindi pa tapos. Ito yung mechanism niya. Yan, nakita nyo. Yan mga ka-tracker. Ito mechanism niya. Yan. Yung hydraulic niya. Tapos meron siyang cable. Yan, nakita nyo may cable siya na papunta rin sa taas. Yan. May pulley siya. Yan. Nakita nyo naman yung mga materyales, no? Kung paano natin ginagawa. Talagang heavy duty. Talagang makakapal. So etong railings na to, natutupi ito. Yan, ito natutupi yan. Kaya kita nyo gumagalaw. Natutupi yan, tas aangat yan papunta rito. Tutupi siya pataas na ganun. Tapos dinagdagan natin yung taillight. May taillight dyan, tas may taillight pa sa taas. Yan. Yan yung pinaka-mechanism niya ng cable. Yan. Mechanism niya ng cable. Ito yung ginawa ng mga contractor natin. Yan. Ito rin isa na to na 8-wheeler na mahaba. Tinanggal natin yung wing van niya. Mga ka-tracker, pinalitan natin siya ng motor carrier din. Yan yun mga ka-tracker. Nakita nyo talagang makakapal na bakal yung mga nilagay natin dyan sa brace.
Talagang hindi siya basta-basta lang. Pati yung kanilang mga pagkakapit ng ng power cable. Naglagay din tayo ng mga bearing para pag-angat niya. Hydraulic lahat yan mga katracker. Tapos naglagay din tayo dito sa gilid. Ito nakita nyo to na aangat yan. Yan, aangat. Diyan yung tapakan yan para maglagay sila ng kadena. Tapos ito yung ilalim niya mga katracker. Yan Ganyan ang paggagawa natin. Talagang meron tayong nilalagay ng mga suporta. Yan. Para pagkarga kasi ng mga motor, syempre marami yan. Tapos nagpalit na rin tayo ng U-bolt. Yan. Steel flooring, modified lahat. Pati rin ito, ganito yan mga katracker. Ito sa 8-wheeler, ganito siya. Yan Tignan nyo ang mga tubo natin, talagang malalaki. Malalaki. Kita nyo. Tapos ito, for pintura na, ito susunod ito. Yan. Ganito ang ating pag-assemble mga katracker. Ito. So yung pag-assemble natin dito, inaabot din ito ng 2 to 3 months. Meron pa tayo, ayun dalawa na yun. Dalawa. Motor carrier din siya mga katracker. Yan. Motor carrier. Same din ang style niya. Pare-pareho lang. Yan. Ito. Tapos meron din tayo mga hook sa taas na pagtatalian ng kadena. Yan. Yan. Tapos ito. Ito yung isa na to. Yan. Ganito ang pagpo-production natin mga katracker. Yan. Nakikita nyo. Ayan meron siyang tapakan para ihahagis doon yung kadena or lubid. Yan. Lahat yan guys, mga katracker, pinalitan natin ng mga gulong malalaki na. Tapos ito, nakita nyo naman. Ganon din Ayan ito natutupi ito. Yan sinasabi ko sa inyo. Ito natutupi yan. Yan, natutupi yan. Tapos, titiklop siya pag ganon. Diba? Yan mga katracker. Ganyan ang style niya. So nakita nyo naman mga katracker, talagang mga ginagamit natin na materyales, mga bakal, talagang mga makakapal at high quality. Like for example ito. Yan Yan ang tinatawag dito sa atin na fabrication. Tayo din nagpa-fabricate ng mismong style ng lifter. Ito. Yan. Yan yung pinaka-cable niya. High tension cable para rito. Para kahit dalawang motor, kaya niya. Tapos naglagay din tayo sa flooring ng talian. Ayan talian ng mga motor. Ito kasi dito nakalagay yung manibela Tapos dito yung likuran ng motor. Yan. Yan. Kasi ito yung pinaka-mechanism niya para itiklop. Yan, nakita nyo naman ang paggagawa natin mga katracker. Kita nyo, talagang detalyado, maayos, hindi siya putyo-putyo lang mga katracker. Ito 6-wheeler to. 8-wheeler. Ang haba rin ito 30 feet. Yan. Hindi 30. Mga katracker. So, kung sino yung magpapagawa ng ganyan, kahit anong klase, pwede. Pwede siya mga katracker. So, ano pa hinihintay nyo? Tawag lang kayo dito sa atin.
para mag-production tayo ng ganyan. Diba? Napakaganda. Yan. So ito, 4 na unit yan. Sa dalawa, tatlong forward, isang 8-wheeler. Yan. Isang 8-wheeler. So, yan. Ito, doon na sila sa roofing. Doon sa bubong na sila. Tapos, and then brace. Ganyan yung mga katrakan. So, nakita nyo naman, yung ilalim nito, after nyan, pinturahan na yan. Yan. Talagang makakapal ang bakal sa ilalim. Tapos nagagay din tayo ng box. Ito. Provided na rin natin tong box na to. Fabricate lang din to. Fabricate lang din tong box na to. Yan. Yan. Pareho yan, 6HK1 ang engine yan mga katracker. 6HK1. Tapos nagpalit din tayo ng gulong ngayon. Oh. Laki na ng gulong yan. Big tire na siya. 6 stud lang siya pero malalaki yung gulong. Yan. Dito ang paggagawa natin mga katracker. Depende rin to. Cost and labor sa pagpo-production. Bibigyan namin kayo ng estimate. Magbe-base tayo lahat dun sa mga presyo ng mga tubo at saka kapal ng tubo kung anong gauge. Kasi ito nilabas natin siya eh. So mas malapad na siya. Labas na siya sa kaul. Ayan o. Oh, di ba? Labas siya sa kaul mga katracker. So lalagyan din natin siya ng side grill. Ito yung kanyang side grill. Ayan. Ito yung kanyang side grill. So, unti-unti natin to natatapos mga katracker. At napakaganda. Kita nyo naman yung kanyang channel. Yung kanyang beam. Ito. Ayan. Talagang makakapal. Diba? Ayan. Ang ginagamit natin mga katracker. Talagang makakapal. Sa mga gusto mo mag-order ng ganito, motor carrier, dito lang po sa atin, sa Golden 20. Yan, wala pong imposible rito mga katracker. Yan. Yun lang po. Maraming sa inyo mga katracker sa lahat ng tumatangkilik dito sa atin. Sa mga gustong kumuha ng mga quality na truck at fabrication ng unit dito po. Pero hindi po tayo gumagawa ng ganyan. Mismo kailangan dito bibili ng unit at saka kung ano yung request nyo, gagawin natin. Hindi po kami nagpapabricate ng mismong body lang. Ganun po yun. Yan. Maraming salamat sa inyo mga katracker.